Isang magandang umaga po at mapagpalang araw sa inyo lahat. Narito po tayo sa isang bayan ng Pampanga na kung saan ating kakapanayamin ang isang miyembro ng LGBT na simulat sa pool ay gano'n na siya hindi na siya siguro magbabago ito dahil sa kanyang paninindigan na maging isang Becky. Kaya antayin nyo lang at mayamayang konti at kakausapin na natin siya. Hello, good morning. Andito na po ang ating isang kakapanayamin, si Madam Rafi ng Pampanga. At ito, nagpapasalamat tayo at binigyan tayo ng pagkakataon na makausap siya at mahinga natin sila bilang opinyon at turo-turo kanyang naging katayuan. At gustahin natin kung anong mga katayuan niya sa buhay ngayon. Miss Rafi, kumusta ka na? Ay, mabuti naman at na isipan nyo o na paanoan nyo na makapag maging parte ng ano yun, ng vlogger mo na to. Ano naman ang pangarap mo at binabalak mo pagdating na araw? Ako naman wala nang pangarap ngayon dahil medyo edad na rin ako. Tapos na yung aking mga escapades tong araw na naranasan ko na ang lahat. Ngayon ano na lang, chill na lang ngayon. Galing, nakakatuwa naman si Mr. Rafi. Tingin mo, ilan taong ka nung maramdaman mo na salungat sa iyong taglay na kalagkasarian ang nararamdaman mo? Nang maano ang kumama na ganang ako'y na-feel ko na ako'y babae noong pang elementary pa lang naramdaman ko na yung ano ko na hindi pangkaraniwan na hindi ako lalaki. Lalaki nga ako sa katawan pero babae sa puso. Ano naman ang napansin ng mga magulang mo na parang napansin nila na ang kinikilos mo ay kakaiba at anong naman sabi nung ano lang naman sila, mga kapatid ko, magulang ko, wala naramdaman nila na ako'y ganito na pusong babae ay tinanggap nila ako ng maayos. Hindi ako nakatikim ng kahit na anong ano sa mga magulang ko at mga kapatid ko. Talagang ano sila. Maganda talaga. Mapapalad ka rin dahil dahil kasi sa yung mga katulad natin, karaniwan ang nagiging ano natin problema ay kung paano tayo matanggap ng ating pamilya. Ang isa pang magandang nabalitaan ko parang galing kayata ng Amerika, matagal kayata ron. Ay oo, dahil kasi nga ang mga magulang namin ay since 1994 nandoon may edad na rin, walang mag-a-assist sa kanila. So ngayon, ang aking sister, kapatid ko ay pinagturis ako, pinasunod ako doon para may mag-asikaso sa dalawang matanda. Ano naman ang naging karanasan mo? Wala ba tayo naging mga katulad rin na na ganyan din ang sitwasyon? Wala naman doon pero doon kung dito tayo ay inaano ng mga ibang tao, inaano tayo parang di tayo matanggap. Doon ay well accepted katulad namin. Kaya lang siyempre ang mga puti iba ang discrimination ay nandoon pa rin. Pero sa mga katulad natin na ganito ay ano tayo, accept naman nila tayo doon. Walang problema. Hindi ko naging problema sa Amerika yung paano ang environment ay sige, unang-una, pasasalamatan kita at binigyan mo kami ng pagkakataon na makakausap ka. Ano naman ang maipapayo mo sa mga katulad niyo na may taglay na ganyang masasabi ko lang dahil nga sana ang mga katulad natin ay magkaisa, sama-sama at magtulungan. Yun ang masasabi ko dahil kasi alam mo naman tayo mga hindi pa rin nawawala sa katulad natin yung parang tayo mismong mga ganito may discrimination din sa katulad natin yun ang alisin sana natin at magkaisa tayo, magkasama, magtulungan
Yan ang ano ko, aking karanasan na ako ay may edad na. Magse-70 na ako sa darating na Setyembre. Sa dami ng dinaanan ng aking wala na ako mahihiling. At saka wala na ako talagang pangarap pa. Ang pangarap ko ay yung sa pagkakasakit, tsaka yun na lang ang ko. Basta nabubuhay na lang ako ngayon sa araw-araw. Yung tahimik na pamumuhay, wala na yung dahil tapos na ako dun. Iiwan ko na sa mga bata, sa inyo yan. Okay, maraming salamat. Ha? Okay. Maraming salamat. Okay. Ayan, tungayan nyo yung mga sariling puro-puro at opinion ni Madam Rafi. Sana huwag kayo magsawa ng kakasubaybay dito sa ating pagbablog. Kaya nga pala, gusto ko pasalamatan natin nakikiusap, subaybayan nyo po ang vlog ng bayo ko para aray ko. Maraming salamat.